Personality ng mga taong isinilang sa Year of the Snake. Sa kulturang kanluran at silangan, ang mga ahas ay palaging mga manliligaw ng mga tao. Sa Biblia, ang ahas ang siyang tumukso kay Eva na tikman ang ipinagbabawal na bunga at kinikilala bilang simbolo ng kasalanan at kasamaan. Ngunit sa kulturang Tsino, ang mga ahas ay itinuturing na matalino at may mabuting puso. Sa katunayan, kung paanong ang mga uod ay magiging butterflies, ang snakes ay itinuturing na ang anyo ng dragons bago ang kanilang pagbabago. Mayroong isang tanyag na kwentong katutubong Tsino tungkol sa isang babaeng puting ahas na mature sa loob ng maraming siglo na nakakuha ng kanyang kapangyarihan at mahika hanggang sa kalaunan, siya ay naging anyo ng isang tao. Natutunan ng Lady Whitesnake ang lahat ng uri ng mahika at pandaraya sa pamamagitan ng mga master at Buddha at ginamit ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang mga nangangailangan. Nag-transform siya bilang isang babae para lang matulungan niya ang isang binata na minsang nagligtas sa kanyang buhay bilang ahas, maraming taon na ang nakalilipas. Nagpakasal siya sa binata at namuhay ng maligaya sa loob ng maraming taon hanggang sa isang dragon boat. Pagdiriwang. Hindi alam na ang Lady Whitesnake ay talagang isang espiritu. Ang asawa ay nagdala ng isang palayok ng Realgar wine na pinaniniwala ang nagtataboy ng masasamang espiritu. Matapos humigop, hindi na nahawakan ni Lady Whitesnake ang kanyang anyo ng tao at hindi maiwasan, lumitaw bilang isang malaking puting ahas sa harap ng kanyang asawa. Sa pagkamangha at takot, ang pobreng lalaki ay nabigla hanggang sa mamatay. Nang siya ay dumating at ipagpatuloy ang kanyang anyo bilang tao, si Lady Whitesnake ay nalungkot nang makitang patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinimulan niya ang isang mahaba at mahirap na paghahanap para makakuha ng celestial herb na makapagliligtas sa buhay ng kanyang asawa. Ang Lady Whitesnake ay isang kamangha-manghang kwento tungkol sa pag-ibig at panlilinlang pasasalamat at sakripisyo. Inilalahad din ito ang romantiko at pantao na bahagi ng karakter ng ahas. Agye taong ahas. Ipinanganak sa ilalim ng tanda ng karunungan, ikaw ay matalino, natural na kaakit-akit at sikat. Napakakaakit-akit mo at nakakaakit ng mga tao na parang magnet. Bagamat mahirap ilarawan, ang snake ay tiyak na mayroong tiyak na bagay na nagpapangyari sa iyo na kaakit-akit at sexy. Kaiba sa ahas na nang-akit kay Eva sa kasalanan, ang ahas sa astrolohiya ng Tsino ay hindi masama o maitim, ngunit, sa katunayan, isang sexy, normal na tao. Hindi tulad ng daga at tunggoy na madalas magsalita ng hindi humihinga, ikaw. Mas gustong maging tagamasid sa anumang sitwasyon. Tahimik at nakalaan, ang komunikasyon at negosasyon ay hindi ang iyong malakas na suwit, sa halip, magaling kang magbigay ng payo. Hindi nakakagulat na karamihan sa iyong mga kaibigan ay umaasa sa iyo para sa payo at direksyon at bihira mo silang bigyan. Gayunpaman, mas gusto mong magbigay ng payo kaysa tumanggap nito. Higit pa rito, gagawin mo huwag humingi ng payo sa sinuman. Hindi ka sosyal na paru-paro tulad ng baboy o unggoy at maitatago mo rin ang iyong emosyon. Iniisip ng ilan na ikaw ay egocentric at maraming beses na tama sila. Tumanggi kang makinig sa iba at hindi humatol batay sa mga katotohanan o dahilan paano sila magiging tama. Kilalang-kilala mo ang iyong sarili at mayroon kang napakalakas na paniniwala sa iyong sarili na pinagkakatiwalaan mo lamang ang iyong sariling intuisyon at paghatol. Ikaw ay isang malalim na nag-iisip na laging naghahanap ng mga pagkakataon. Gusto mong magnilay at magplano. At napaka-misteryoso mo dahil hindi mo ibinubunyag ang iyong emosyon o iniisip kahit kanino. Mayroon kang napakalakas na kawalan ng tiwala sa iba na napakalihim mo. At ang iyong memorya ay napakahusay na kung sino man ang tumawid sa iyo, maaari mong hawakan ang sama ng loob sa loob ng maraming taon nang hindi nagpapahayag ng anumang nararamdaman. Tapos isang araw, kapag tama na ang oras at hindi inaasahan, boom, hampasin mo. Pagkatapos ng isang araw, kapag ang oras ay tama at ito ay hindi inaasahan, boom, ikaw ay gumanti ng walang anumang awa.
Isa kang spotlight magnet at hindi ka papansinin. Ang atensyon ng peer group at pagkilala sa publiko ay ang pinakamaliit sa iyong inaasahan. Gayunpaman, hindi ka maingay o sadyang walang pigil sa pagsasalita at mayroon kang mahusay na ugali. Iniuugnay ng ilang tao ang ahas sa katamaran dahil ang mga ahas ay gustong humiga sa ilalim ng araw ng disyerto. Sa katunayan, ang mga ahas ay masisipag na tao na determinado at may talento. Isang malalim na palaisip at napakatalino, nagpaplano ka bago ka lumipat at alam mo kung paano gawin ang mga bagay sa pinakamabisang paraan. Magagawa mo ang trabaho sa pinakamabilis at pinakamatipid na paraan, habang ang iba ay kalahating tapos na. Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon kang oras at karangyaan upang makapagpahinga pagkatapos. Ginagawa mo ang iyong mga desisyon ng mabilis at matatag. At ang iyong tiwala ay maaaring ang iyong matalik na kaibigan o ang iyong pinakamasamang kaaway. Kapag ang mga bagay ay hindi napunta sa iyong paraan, ang kabiguan ay dudurog sa iyong ego. Tatanggihan mong tanggapin ang pagkatalo at tingnan ang buong bagay bilang hindi patas. Determinado kang sumunod sa anumang bagay na gagawin mo hanggang sa mapait na katapusan, kinasusuklaman mo ang pag-iiwan sa hangin. Elegante at sensual, tinatrato mo ang iyong sarili ng maayos at tinatamasa ang magagandang bagay sa buhay, tulad ng magagandang libro, pagkain, musika at teatro. Maaari kang maging masyadong pilosopiko minsan, mas gugustuhin mong umasa sa iyong gut feeling kaysa sa payo ng iba. Kamangha-manghang, tama ka sa karamihan ng oras, na nagiging sanhi ng mga tao na isipin na mayroon kang pang-anim na kahulugan o isang maliit na psychic. Marami sa mga pinakamagagandang babae at makapangyarihang lalaki sa siglo ang isinilang. Ang taon ng snake, mga taong tulad ni Jacqueline Onassis, John F. Kennedy, Abraham Lincoln, at Grace Kelly. Hindi katakataka na karamihan sa mga tao sa isang punto ng kanilang buhay ay lihim o walang pag-asa na umiibig sa isang ahas. Ang mga taong ahas ay bahagyang mapanganib at kaakit-akit na matalino pati na rin diplomatiko, magalang at romantiko. Paradoxically ikaw ay isang intelektual na pilosopo, isang cerebral na tao, ngunit lubos kang umaasa sa mga unang impresyon, sa iyong damdamin, sa iyong mga pakikiramay sa halip na sa mga katotohanan o sa mga payo at opinyon ng iba. Maingat mong pipiliin ang iyong mga kaibigan at maaaring maging lubhang mapagbigay sa kanila sa iyong oras at payo. Ngunit, iginiit mo rin ang parehong katapatan mula sa iyong mga kaibigan. At pagdating sa pagpapahiram ng pera, maaari kang maging medyo mura. Kahit na ang iyong pakikiramay sa iba ay madalas na humahantong sa iyo na mag-alok ng tulong, ang nakamamatay na depekto sa iyong pagkatao ay ang iyong tendensya na magpalabis tungkol sa pagtulong sa mga kaibigan tulad ng lahat ng iba pa. Kung gagawa ka ng pabor sa isang tao, minsan nagiging possessive ka sa kanya sa kakaibang paraan. Ang isa pang depekto sa iyong pagkatao ay na kahit na hindi ka nag-aaksaya ng oras sa walang ginagawang tsismis, kaya mong magsinungaling. White lies, true lies, kahit anong tawag mo sa kanila, kahit na hindi ka madalas magsinungaling. Nagsisinungaling ka kapag sa tingin mo ay talagang makakawala ka dito. Sa pananalapi, magkakaroon ka ng swerte. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala, dahil palagi mong magagamit ang iyong mga kamay sa pera kapag ito ay kinakailangan. Sa pangkalahatan, ang snakes ay maingat sa pananalapi, ngunit mapagbigay sa mga kaibigan at pamilya. Dapat kang manatili sa mga karera na hindi magsasangkot ng anumang panganib, kahit na ang panganib na magtrabaho ng labis. Sa pag-ibig, ang mga lalaking ahas ay romantiko, kaakit-akit at may sense of humor habang ang mga babaeng ahas ay karaniwang maganda at matagumpay. Pero kapag pumili ka ng partner, magsiselos at possessive ka, kahit hindi mo na mahal ang tao. Ang pagtanggi ay ang pinakamasamang dagok sa iyong maselang ego. Ang ahas ay dapat tanggapin, at aprobahan ng mga taong nakakasalamuha nila. Kailangan mo ng maraming seguridad. NG lalaking ahas. Karamihan sa mga lalaking ahas ay makapangyarihan.
Ang kapangyarihang iyon, na sinamahan ng kanilang kagandahan at katalinuhan, ay nagpapahintulot sa kanila na magtagumpay sa halos anumang larangan na kanilang pinag-ukulan ng kanilang sarili. Ang ahas ay kadalasang napaka-impluwensya sa mga tao sa paligid niya at alam niya ito. Kaakit-akit at hindi mapaglabanan, alam ng lalaking ahas kung paano gamitin ng matalino ang kanyang alindog para makuha ang gusto niya. Hindi lang siya kadalasang napakagwapo, romantiko, at madamdamin, kundi ang kanyang sense of humor is unbeatable, kaya naman maraming babae ang hindi ma-fall sa kanya. Ganun pa man, ang wannabe na ito ni Don Juan ay maaaring maging napakalandi, kaya sa mga kasangkot sa isang lalaking ahas, mas mabuting pagmasdan mo siyang mabuti. Kung tutuusin, ang katapatan sa kanya ay isang 8 letrang salita na wala sa kanyang diksyonaryo. Ngunit bubuti ang mga bagay pagkatapos niyang mapaamo at mapalagay. Ang taong ahas ay magiging isang mahusay na ama kapag siya ay nakatuon sa pagiging isa. Ang taong ahas ay lubos na kumpiyansa at alam kung paano ipakita ang kanyang katalinuhan o alindog ng banayad. Alam niyang snob ang tingin ng ilan sa mga matandang kaibigan niya. Para sa kanya, ang imahe ay lahat, at susubukan niya ang anumang bagay upang mapanatili ang isang tiyak na imahe niya. Ang taong ahas ay hindi alam kung paano makayanan ang kabiguan. Isa siyang masungit na talunan. Siya hindi matitiis ang mga insulto at tunay na naniniwala sa mata. Siya ay isang malalim na nag-iisip, ngunit palaging pinananatiling pribado ang kanyang mga iniisip. Laging nagmamasid, naghihintay, at nagkukwenta. Siya ay isang nilalang na ayaw mong tawirin dahil ang isang ahas ay hindi kailanman nagpapatawad o nakakalimutan. Kung sino man ang makasira sa kanyang imahe o reputasyon, ang taong ahas ay iingat ng isang memo at hahanap ng pinakamahusay na oras upang gumanti para sa paghihiganti. Karamihan sa mga lalaking snake ay matagumpay sa pananalapi at maswerte sa pera. Ang lalaking ahas ay karaniwang may mahusay na pakiramdam ng negosyo at maaaring maging matagumpay sa negosasyon. Pinagkakatiwalaan niya ang kanyang bituka na damdamin at intuisyon sa mga katotohanan o lohika. Ang panlabas na kumpiyansa na ito ay nagtatakip sa kawalan ng kapanatagan ng taong snake. Lalo na kapag ito ay dumating sa mga taong mahal niya, ang pagkabalisa na ito ay maaaring magpakita ng paninibugho at pagmamay-ari, na kung minsan ay maaaring itulak sila palayo. Hindi babaeng ahas. Ang babaeng snake ay palaging kaakit-akit. Madalas siyang dumausdo sa silid na may cool na kilos at tiyak na biyaya. Ang kanyang estilo at kagandahan ay hindi maikakaila at ang kanyang panlasa sa fashion ay madalas na hinahangaan. Ito ay hindi nakakagulat na maraming mga lalaki ang agad na nabihag sa kanya pagkatapos ng isang beses na sulyap. At tulad ng medusa na umaakit sa mga kabataang lalaki sa kanyang kuweba at ginawa silang bato, ang babaeng snake ay maaaring gawing tuta ang sinumang binata. Bagamat pumila ang mga lalaki para lang makipagsayaw sa kanya sa isang party, Lady Snake maingat na pinipili ang kanyang kapareha. Para sa kanya, ang pinakamahusay lamang ang gagawa. Siya ay dapat nakaakit-akit, magalang at matalino. Sa sandaling itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang tao, hindi niya hahayaan ang sinuman o anumang bagay na humadlang sa kanya. Ang Lady Snake ay nakakatawa at medyo sikat din sa kanyang mga kaibigang babae. Siya ay magiliw at sensual at palaging nagpapakita ng kanyang pakikiramay. Bilang isang matalinong nag-iisip, nagbibigay siya ng mahusay na payo at alam kung paano ka tutulungang makawala sa isang malagkit na sitwasyon. Sa kabutihang palad, kahit na sa kanyang imahe bilang isang seducer, ang babaeng snake ay mas tapat kaysa sa lalaking ahas. Maaari siyang maging malandi paminsan-minsan, ngunit alam niyang hindi dapat tumawid sa linya at magkaroon ng gulo. Gayunpaman, ang babaeng ahas ay kilala sa kanyang selos at pagiging possessive. Kahit wala nang matitirang pagmamahal, makikita niya ang kapareha bilang kanyang pag-aari. Ipinanganak na may sixth sense, ang Snake Lady ay masigasig at mapagmasid.
Ang kanyang mahiwagang saikiko na damdamin ay kadalasang nasa target. Determinado at maalalahanin, hindi siya aaksaya ng oras sa walang kwentang chitchat at palaging dumiretso sa kanyang punto. Kapag naitakda na niya ang kanyang layunin, walang makakapigil sa kanya na sundan ito. Ang Snake Lady ay uncannily perceptive. Personal niyang tinatanggap ang kabiguan at laging aalalahanin kung paano siya tinatrato ng iba. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang malaking pabor sa kanya, siya ay gagawa ng tala nito at hahanap ng tamang oras upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Sa kabilang banda, kung may humaplos sa kanya sa maling paraan, makatitiyak kang maghihintay siya at magkalkula at sa wakas ay gaganti siya ng may paghihiganti. Ahas s trabaho. Ang mga ahas ay mahusay na tao. Sila ay matalino at may kakayahan at hindi gustong mag-aksaya ng oras. Gusto nilang magplano at kalkulahin ang lahat ng bagay sa unahan at pagkatapos ay magpatuloy sa pinakagastos at oras-effective na paraan. Maaasahan silang magdadala ng proyekto hanggang sa wakas nito, kahit na snakes ay hindi kilala sa pagkakaroon ng mahabang proyekto. Makakagawa sila ng mga desisyon ng mabilis at matatag. At kapag nakapagdesisyon na sila, lalaban ng husto ang snakes para sa anumang paniniwalaan nila at hayaang walang humadlang sa kanila. Kinakalkula at mahiwaga, alam ng mga ahas kung paano tahimik na alisin ang kompetisyon. Sila ay lubos na tiwala at lubos na umaasa sa kanilang intuisyon. Ang lohika at katotohanan ay hindi gaanong mahalaga sa kanila dahil ang tanging pinaniniwalaan nila ay ang kanilang sarili. Bilang isang boss, ang snake ay may ilang inaasahan sa kanilang mga tauhan. Hindi gusto ang mga pagbabago at kawalan ng kapanatagan. Sasanayin ng snakes ang mga tauhan ng maayos sa pag-asang mapanatili ang mga ito sa loob ng maraming taon. At dahil sa kanilang kahina-hinalang kalikasan, ang snakes ay aasa lamang sa napakakaunting mahalagang tao at karaniwang walang tiwala na magpapatakbo ng kumpanya para sa kanila. Bilang isang kasosyo, ang snake ay maingat at mapaghinala. Hindi sila madaling bumuo ng mga partnership at kapag nagpasya silang gawin ito, tiyak na gagawa sila ng toneladang investigasyon bago nila lagdaan ang maliit na piraso ng papel na iyon. Ngunit ang magandang balita ay kapag sila ay nag-commit sa partnership. Sila ay magiging lubos na tapat at siguraduhing makita na ang proyekto ay magtatagumpay hanggang sa katapusan. Bilang isang kasamahan, ang snake ay maalalahanin at sensitibo. Hindi nila gustong manghimasok sa buhay ng mga katrabaho at madalas na matagumpay na nagtatrabaho sa isang kapaligiran ng pangkat. Ang mga ahas ay mabubuting tagapayo, ngunit hindi sila kusang nagbibigay ng kanilang payo. Sa halip, gusto nilang maging tahimik at mapagmasid, nangungulikta ng impormasyon na ipinagpapalit nila ng walang sinuman. Palaging naghahanap ng pagkakataon, alam ng mga snakes kung paano ipakita ang kanilang mga talento para sa tamang promosyon o mapansin ang kanilang mga sarili. Sa pangkalahatan, sa kanilang mahusay na katalinuhan at diplomatikong kasanayan, ang snakes ay magiging mahusay sa politika. Sina Franklin D. Roosevelt, Mao Zedong, at John F. Kennedy ay tatlong sikat na taong ahas. Best snake occupations: Ambassador, politician; astrologer, professor; clairvoyant, psychiatrist; psychologist; public relations; interior designer, executive; linguist, restaurant owner; mediator, teacher at personal officer.